Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kung masaktan mo man ito kami, na ang bahala ni Los. Ngunit tiyakin mo lang na hindi malalagay sa panganib ang kanyang buhay. At General Oliver, mag-iingat ka din dahil sa lakas ni Lin ngayon na kanyang tinataglay. Baka malagay ka din sa alanganin sitwasyon. Sige na, kumilos ka na, sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi, "Masusunod Haring Ken, subalit kailangan nyo muna ipikit ang inyong mga mata Haring Ken. Dahil sa aking gagawin ito ay labis na makakapagbigay sinag sa buong paligid." Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige na General Oliver." At si Master Ken ay agad-agad na pinaikit ang kanyang mga mata. At si General Oliver ay mabilis na lumayo kay Master Ken ng ilang mga hakbang. At ang spiritual ni General Oliver ay umangat bigla sa napakalakas na spiritual. Ang baluti na suot-suot nito ay biglang naging kulay abo at ang buong katawan ni General Oliver ay biglang umilaw sa maliwanag na sinag. Ang buong paligid ay nagliwanag sa nakakasilaw na liwanag. At si Matandang Los ay agad din pinaikit ang kanyang mga mata. At si Matandang Los ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Ito na ba ang tunay na lakas ni General Oliver? Alam ko kung bakit ito nagpakita ng kanyang tunay na lakas." Nais niyang pigilan si Prinsesa Lin na makaalis sa imperyo ng aming lahing elf. Dahil ngayon ang prinsesa ay sobrang nakakaramdam ng lungkot at galit sa kanyang puso. At ang prinsesa ay baka nagbabalak na hanapin ang lugar ng mga barbarian. Nais pigilan ito ngayon ni General Oliver. Subalit si General Oliver ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual. Subalit kung aking ikukumpara ito sa lakas na meron si Prinsesa Lin, ang lakas ni General Oliver ay napakalayo ng agwat sa lakas ni Prinsesa Lin. Subalit si General Oliver ay mas may karanasan sa pakikipaglaban at si General Oliver ay sanay na sa mga ganitong sitwasyon. Subalit si Prinsesa Lin ay niminsan lang ito napalaban at magamit niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit sa apo ko pang si Sophie iyon. Nung una nilang pagkikita ang dalawa ay labis na naglaban noon. Kaya tingin ko din magagawa ni General Oliver na mapigilan si Prinsesa Lin. Sabi ni Matandang Los sa kanyang sarili. Samantala, ang mga kasundaluhan sa hanay ni General Oliver at si Marshal Kevin mismo ay nakikita sa hindi kalayuan na naglalakad ang figure ni Lin na nagtataglay ng sobrang lakas na aura sa kanyang katawan. At si Marshal Kevin ay nagsalita at sinabi, "Kay Prinsesa Lin pala nagmamula ang lakas na aming nararamdaman ngayon. Ang kanyang spiritual na tinataglay ay sobrang nakakatakot. Ang kanyang figure ngayon ay kahit sino ang makakita ay labis na makakaramdam ng kaba. At ngayon may isa pang malakas na spiritual ang aking nararamdaman at ito ay nagmamula sa aming general na si General Oliver. Hindi ako pwedeng magkamali. Si General Oliver ngayon ay naglabas ng kanyang spiritual na lakas. Dahil nakita at naramdaman ko na ang kanyang tunay na lakas noon nung kami ay napalaban sa ibang nilalang na nagmula sa lahi ng mga Ox. Ngunit, bakit naglabas ng ganitong lakas si General Oliver sa mga oras na ito?" Sabi ni Marshal Kevin. At ito ay patuloy na nakatingin sa figure ni Lin na naglalakad patungo sa kanila. Dahil ito ang direksyon palabas ng imperyo. At ganun din si Sophie. Naramdaman niya din ang lakas na tinataglay ni General Oliver sa mga oras na ito.
At si Sophie ay nagsalita at sinabi sa kanyang sarili. Kanino naman magmamula ang lakas ng spiritual na iyon? At si Sophie ay biglang nakangiti at sinabi. Mukhang masaya ito para sa akin. Mukhang sila-sila na ang naglalaban ngayon. Nais ko mapanood ang mangyayari subalit may mahalaga pa ako dapat gawin sa libingan na ito ng mga sinaunang hari at reyna ng mga elf. Nais ko makita ang mga buto ng aking ina. Kaya dapat ay wala ako sayangin na oras. Maganda din para sa akin na nangyayari ito sapagkat hindi nila mapapansin na may ginagawa ako sa libingan ng mga hari at reyna. Hahaha. Sige magpatayan na kayong lahat para ako na ang maghari at mamuno sa buong lahing elf. Sabi ni Sophie sa kanyang sarili. At ito ay pumasok na sa libingan ng mga sinaunang haring at reyna. Samantala, si General Oliver ay mabilis na kumilos at tumungo sa harapan ni Prinsesa Lin. Sa isang iglap sa bilis ng pagkilos ni General Oliver ay nakarating agad ito sa unahan ni Prinsesa Lin. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, Prinsesa Lin, paumanhin ngunit hindi ka maaaring umalis ngayon sa imperyo ng ating lahi. Alam namin ng iyong ama na si Haring Ken ang iyong mga binabalak at nais gawin. Kaya hindi ko hahayaan na ikaw ay makaalis ngayon dito. Patawad Prinsesa Lin subalit masyado mapanganib ang inyong binabalak. Sabi ni General Oliver. At nang makita ni Lin si General Oliver sa kanyang harapan at nang marinig nito ang mga sinabi ni General Oliver. Si Lin ay nagsalita at sinabi, General Oliver umalis ka sa aking harapan. Umalis ka sa aking daraanan. Sabi ni Lin sa seryosong tono. Samantala, nakikita nila Marshal Kevin ang pagharang din ni General Oliver. At si Marshal Kevin ay nagsalita at sinabi, Nako, ano ang ginagawa nila Prinsesa Lin at General Oliver? At tila nais harangan ni General Oliver si Prinsesa Lin. Ano ba ang mga nangyayari? Mukhang may binabalak na gawin ang aming prinsesa na maaari niyang ikapahamak. Kaya ngayon si General Oliver ay nais itong pigilan sa mga oras na ito. Kaya pala naglabas ng tunay niyang spiritual si General Oliver na tinataglay sa oras na ito. Para mapigilan si Prinsesa Lin. Alam ko na nais umalis ng prinsesa sa imperyo naming mga elf. Tama ba ka nais nitong maghigantay sa mga nilalang na gumawa ng kalapastanganan na gawain sa aming lahing elf? At sa figure ni Prinsesa Lin tingin ko hindi ito magpapapigil sa nais nitong gawin. Nako hindi maaari mangyari ito. Baka magkaroon ng matinding labanan sa dalawang ito pag nagkataon. Hindi pwede mangyari ito. Sa tinataglay na lakas ni Prinsesa Lin laban kay General Oliver. Manganganib ang buhay ni General Oliver. Hindi niya kayang labanan ang ganyan na nakakatakot na lakas. Sabi ni Marshal Kevin. At ito ay tumingin sa mga kasundaluhan sa kanyang likuran at sinabi. Maghanda kayong lahat, kung mangailangan si General Oliver ng tulong ay agad-agad tayong tutulong sa kanya. Sa palagay ko dahil sa nangyari ngayon dito sa imperyo. Kaya si Prinsesa Lin ay nais maghigantay sa mga gumawa nito sa ating mga kalahing elf. Subalit ang ating general ay nais siyang pigilan sa kanyang binabalak gawin. Subalit, ang pagharang talaga ni General Oliver kay Prinsesa Lin ay hindi nais nitong masaktan ang prinsesa. Kaya kung tayo ay tutulong kay General Oliver ay tiyakin nyo na hindi masasaktan ng lubos ang ating Prinsesa Lin. Dapat lang natin itong pigilan na makaalis sa imperyo. At para na din hindi masaktan ng lubos ang ating general na si General Oliver. Maliwanag ba? Sigaw ni Marshal Kevin. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan sa kanyang likuran. Ang mga ito ay sumigaw at sinabi, Masusunod Marshal Kevin. At ang lahat ay labis na naghanda at nakatingin sa mga figure ni Lin at General Oliver sa hindi kalayuan. Samantala, nang marinig ni General Oliver ang hindi pagsang-ayon ni Lin. Si General Oliver ay nagsalita at sinabi, Kung ganun Prinsesa Lin, kung nais mo peren umalis at ituloy ang iyong mga binabalak gawin sa oras na ito. Kailangan mo muna dumaan sa akin. Kung hindi ka magpapapigil sa mahinahon na pakiusap, pipigilan kita sa marahas na gawain. Kung nais mo makaalis dito sa imperyo, kailangan ay mapaslang mo muna ako. Sabi ni General Oliver sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Lin, ito ay kumunat ang noo at si Lin ay nagsalita at sinabi, General Oliver wag mo gawin ang isang kahangalan na desisyon. Umalis ka na sa aking daraanan. Ayoko gumawa ng isang pagkilos na makakabigay sa iyo ng pinsala.
General Oliver, alam ko matalino ka at alam ko na alam mo ang mga dapat mong gawin. Kaya umalis ka na sa aking daraanan. Kung ikaw ay magmamatigas Perrin, patawad ngunit ibibigay ko ang iyong ninanais. Pero may oras pa General Oliver upang hindi manganib ang iyong buhay. Kaya kung maaari ay umalis ka na sa aking harapan. Niwala sa inyo nila ama ang dapat pumihil sa akin mga ninanais. Dapat ko ibigay ang katarungan kay Yui. Ang mga nilalang na pumaslang sa kanya at sa iba natin mga kasundaluhan ay aking sisingilan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!